Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Sa gitna ng mataong distrito ng Binondo, Maynila, isang lugar na kilala sa kasaysayan at negosyo, may isang nakakapangilabot na balita ang yumanig sa komunidad. Isang drum ang natagpuan sa loob ng Delpan Sports Complex, ngunit ang laman nito ay hindi basta basura. Ito ay ang pinira-pirasong katawan ng isang lalaki. Sino nga ba ang tao sa loob ng drum? Noong February 15, 2026, araw ng linggo, isang drum ang natagpuan sa loob ng Delpan Sports Complex sa Binondo, Maynila. Sa inspeksyon nadiskubre ang pinaghihinalaang pinira-pirasong katawan ng isang lalaki. Agad naman nagsagawa ng scene processing ang SOCO Crime Scene Investigation Unit at sinimulan ang backtracking sa kung saan maaaring nanggaling ang drum. Kinabukasan, base sa investigasyon ng biktima ay isang Chinese national. Unang natukoy ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa narecover na kanyang SNR membership ID at binigyan siya ng alias na Xiangyang. Si Xiangyang ay matagal nang naninirahan sa Pilipinas ayon sa ulat ng mga awtoridad. Lumabas sa investigasyon na huling nakitang buhay ang biktima sa isang condominium unit sa Rojas Boulevard. Sinimulan na din ang pag-review ng CCTV footage sa paligid ng kondo at sa ruta patungong Maynila. Dito na nagsimula ang pagtuklas sa katauhan ng mga suspects. Sa mas malalim na pag-trace ng mga investigador ay natukoy na ang drum ay nagmula sa isang unit sa 15th floor ng 2201 Residence Condominium sa Pasay City. Makikita sa footage na kanilang nakuha ay ang isang dayuhang lalaki na itinutulak ang drum papunta sa lobby bandang 6:30 ng gabi noong February 15. Makalipas ang ilang sandali, isang matandang Filipino interpreter ang nakitang tumulong sa paglalagay ng drum sa isang white L300 van bago ito umalis sa lugar. Sa patuloy na follow-up operations, matapos maitatag ang probable cause na ang interpreter ay kumilos bilang kasabwat sa krimen, at makumpirma ang kanyang papel sa pagrenta ng sasakyan sa halagang 2,500, siya ay inaresto. Natunto ng mga awtoridad ang suspect bandang 2 a.m. noong Pebrero 18, 2026. Ito ay 64 years old at binigyan ng alias na Victor. At noong February 19, naganap naman ang pag-aresto sa kanyang kasama o ang pangunahing suspect na may alias na Davao, isang 32 years old na Taiwanese national. Nangyari ang pag-aresto sa isang hotel casino sa Seaside Boulevard sa Parañaque City. Ngunit nadiskubre ng mga pulis na peke ang passport nito, na inamin naman ni Davao. Sinabi niya na ang peking passport ay nakuha niya sa pamamagitan ng Telegram app. Kinumpirma din ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO na hindi Taiwanese citizen si Davao at handa silang makipagtulungan upang linawin ang issue nito sa citizenship. Nilinaw nila na si Davao ay isang Chinese national na naninirahan sa bansa. Paano nga ba nangyari ang krimen? Base sa investigasyon, si Xiangyang at Davao ay nasa condo unit sa 2201 Residences ng hapon ng February 15. Sila ay magkaibigan at nagiinuman ng mga oras na iyon. Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa ay sinasabing dahil sa hindi nababayarang utang. Hindi malinaw kung ang biktima ba ang nagpautang kay Davao o siya ba ang sinisingil nito. Dito na rin pumasok ang anggulo ng pagkakaroon nila ng kaugnayan sa iligal na gawain na may kinalaman sa online scamming activities na ngayon ay iniimbestigahan na rin ng mga pulis. Batay sa ebidensyang na-recover, pinatay muna ang biktima sa loob ng unit around 6:30 ng hapon. Matapos nito, ginamitan umano ng lagari at chopping knife ang katawan upang ito ay paghiwa-hiwalayin. Ang naturang mga kagamitan ay na-recover ng mga awtoridad sa trash area ng kondominium. Ang mga bahagi ng katawan ay inilagay sa loob ng isang drum bago ito ikinarga sa sasakyan. Bandang 7:30 ng gabi naman, natuklasan ng asul na drum na naglalaman ng pinira-pirasong bahagi ng katawan ni Xiangyang. Sa ngayon, ang suspect na si Davao at ang kasabwat nitong si Victor ay parehong haharap sa murder charges sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Kasalukuyang naghihintay ang mga ito ng formal legal proceedings o inquest bago sila iharap sa hukuman. Ang kasong ito ay paalala kung gaano kadilim ang maaaring kahinatnan ng kasakiman at alitan sa pera. Mula sa isang pagtatalo ng magkaibigan, nauwi ito sa isang krimeng yumanig sa bansa. Habang patuloy ang investigasyon at hinihintay ang pag-usad ng kaso sa korte,
Isang bagay ang malinaw. Ang katotohanan ay maaaring pansamantalang mailihim, ngunit hindi kailanman tuluyang maitatago.